dulo ng isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng palayan at makakapal na kakahuyan, ay may isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Hindi dahil ito ay malayo o mahirap puntahan, kundi dahil may matagal ng kwento na kumakapit sa lugar na iyon, isang kwentong ipinapasa ng mga matatanda sa bawat bagong henerasyon. Sa gitna ng lugar na iyon ay nakatayo ang isang napakalaking punong balete. Ang mga ugat nito ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa, habang ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nakaabot sa langit. Sa araw ay tila ordinaryong puno lamang ito, ngunit kapag sumapit ang dapit hapon, ang anyo nito ay nagiging misteryoso. Ang mga dahon ay kumakaluskos kahit walang hangin, at kung minsan ay may mga ilaw na tila alitap-tap na umiikot sa paligid nito. Ayon sa matatanda sa baryo, ang baleteng iyon ay matagal nang nakatayo bago pa man maitayo ang unang bahay sa kanilang lugar. Maraming kwento ang umusbong tungkol dito, mga kwento ng mga engkanto, diwata at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala at takot ng mga tao, may isang binata na hindi naniniwala sa mga kwentong iyon. Ang pangalan niya ay Mateo. Si Mateo ay isang simpleng anak ng magsasaka. Bata pa lamang siya ay nasanay na siyang magtrabaho sa bukid kasama ang kanyang ama. Matapang siya at matibay ang loob. Para sa kanya, ang mga kwento tungkol sa engkanto at mga nilalang na nakatira sa balete ay gawa-gawa lamang upang takutin ang mga bata. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel, naglalakad si Mateo pauwi mula sa bukid. Pagod ang kanyang katawan ngunit magaan ang kanyang pakiramdam dahil maganda ang ani ng kanilang palayan. Sa kanyang paglalakad ay napadaan siya sa daang bihirang gamitin ng mga tao, ang daang patungo sa lumang balete. Huminto siya sandali at tumingin sa puno. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng mga ibon at kuliglig ang maririnig. Ngunit may kakaiba. May narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tinig. Isang tinig na tila nagmumula sa ilalim ng balete. Napakunot ang noo ni Mateo. Akala niya noong una ay imahinasyon lamang niya iyon. Ngunit nang muli niyang marinig ang tinig, napagtanto niyang hindi siya nagkakamali. May umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Habang papalapit siya, napansin niyang tila lumalamig ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ay kumakaluskos kahit hindi naman malakas ang hangin. Nang makarating siya sa ilalim ng balete, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. May isang dalaga na nakaupo sa pagitan ng mga ugat ng puno. Nakasuot ito ng puting damit na tila kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. Ang mahaba nitong buhok ay umaabot hanggang sa baywang, at ang balat nito ay tila kumikinang na parang buwan. Ngunit ang higit na nakapukaw sa pansin ni Mateo ay ang sugat sa braso ng dalaga. Dugo ang bumabasa sa kanyang kamay. "Binibinig, ayos ka lang ba?" Mahinang tanong ni Mateo habang dahan-dahan siyang lumalapit. Napatingin sa kanya ang dalaga. Sa sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Ang mga mata ng dalaga ay kakaiba, malalim, maliwanag at tila naglalaman ng lihim na hindi kayang ipaliwanag ng salita. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ng dalaga. Nagulat si Mateo sa tanong. "Bakit ako matatakot?" sagot niya. "Dahil ang lugar na ito ay hindi para sa mga tao." Napangiti si Mateo ng bahagya. "Kung ganoon, bakit narito ka?" Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip ay tumingin siya sa malaking balete na tila may iniisip. "Hindi mo ba alam ang tungkol sa punong ito?" tanong niya. Umiling si Mateo. "Ang sabi ng mga matatanda, may mga engkanto raw dito. Pero hindi ako naniniwala sa mga kwentong iyon." Sa unang pagkakataon ay ngumiti ang dalaga. Ngunit ang ngiting iyon ay tila may halong lungkot. "Kung ganoon," sabi niya, "marahil ikaw ang unang taong hindi natatakot sa lugar na ito." Napansin ni Mateo ang sugat sa kanyang braso. "Sandali," sabi niya, may dala akong tela." Mula sa kanyang bulsa ay kumuha siya ng piraso ng malinis na tela
at dahan-dahang binalot ang sugat ng dalaga. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang malamig ang balat ng dalaga, hindi tulad ng karaniwang tao. Ngunit hindi niya ito pinansin. "Salamat," mahina nitong sabi. "Walang anuman," sagot ni Mateo. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, hanggang sa magsalita muli ang dalaga. "Mateo." Napatingin sa kanya ang binata. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip ay tumingin siya sa mga sanga ng balete na tila sumasayaw sa hangin. "Maraming bagay sa mundong ito na hindi mo pa nauunawaan," sabi niya. Napakamot ng ulo si Mateo. "Kung ganoon, maaari ko bang malaman ang pangalan mo?" Tumingin muli sa kanya ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim na unti-unting bumabalot sa paligid. "Ako si Amaya." Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na kumaluskos. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Mateo na ang simpleng pagkikita nilang iyon ay simula ng isang bagay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila nagsasabi na ang dalagang nasa harapan niya ay hindi isang ordinaryong tao. At ang punong balete na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa baryo ay may lihim na matagal nang naghihintay na matuklasan. Habang tuluyang lumulubog ang araw at ang unang mga bituin ay lumilitaw sa kalangitan, nagsimula ang kwento ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Isang pag-ibig na isinilang sa ilalim ng lumang balete. At iyon pa lamang ang simula. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Isidro. Unti-unting nababalot ng dilim ang mga palayan at ang hangin ay nagiging malamig habang ang buwan ay dahan-dahang umaakyat sa kalangitan. Sa ilalim ng matandang punong balete, nananatiling nakatayo si Mateo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Isang dalagang hindi niya kilala ang bigla niyang nakita sa isang lugar na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa baryo. Sa harap niya ay nakaupo si Amaya, ang mahiwagang dalagang may sugat sa braso. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang mahina at paulit-ulit na pagkaluskos ng mga dahon ng balete na tila may sariling buhay. Pinagmasdan ni Mateo ang dalaga. May kakaiba sa kanya. Hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi sa paraan ng kanyang paggalaw at pananalita, para bang may lihim siyang tinatago. "Mas mabuti siguro kung umuwi ka na," biglang sabi ni Amaya. Nagulat si Mateo sa sinabi nito. "Bakit?" tanong niya. Tumingin si Amaya sa madilim na paligid ng kakahuyan. "Hindi ligtas para sa mga tao ang manatili dito kapag gabi." Napangiti si Mateo. "Ilang beses ko nang narinig ang babalang iyan," sagot niya. "Pero hanggang ngayon, wala naman akong nakitang dapat ikatakot." Bahagyang napailing si Amaya. Hindi lahat ng bagay ay nakikita ng mata. Napaisip si Mateo sa sinabi nito, ngunit hindi niya pinansin ang kakaibang pakiramdam na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. "Kung ganoon," sabi niya, "ikaw, bakit ka narito?" Saglit na natahimik si Amaya. Tila pinipili nito ang mga salitang sasabihin. Hindi lahat ng kwento ay maaaring sabihin agad. Napangiti si Mateo ng bahagya. "Kung ganoon, kahit kaunti lang, hindi ka naman mukhang taga rito sa baryo." Tumango si Amaya. "Hindi nga." "Kung ganoon, saan ka nanggaling?" Tumingin muli ang dalaga sa malaking balete. Ang mga ugat nito ay tila mga aninong gumagapang sa lupa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa isang lugar na matagal nang nakalimutan ng mga tao. Hindi lubos na naunawaan ni Mateo ang ibig sabihin nito, ngunit may kakaibang tono sa boses ni Amaya, isang tono na may halong lungkot. "Paano ka nasugatan?" tanong niya. Bahagyang hinawakan ni Amaya ang kanyang braso na binalutan ng tela ni Mateo. "May mga nilalang na hindi natutuwa sa presensya ko dito." "Mga nilalang?" ulit ni Mateo.
Napatawa siya ng mahina. Engkanto ba ang tinutukoy mo? Ngunit hindi ngumiti si Amaya. Sa halip ay tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. At kung sabihin kong totoo sila? Natahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi dahil sa sinabi ng dalaga, kundi sa paraan ng kanyang pagsasalita. Tila hindi siya nagbibiro. Kung ganoon, sabi ni Mateo matapos ang ilang sandali, ikaw, ano ka? Hindi agad sumagot si Amaya. Ang hangin ay biglang lumakas, at ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na kumaluskos na tila may ibinubulong ang puno. Matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hanggang sa tuluyang nagsalita si Amaya. Mas mabuting hindi mo muna malaman. Napabuntong hininga si Mateo. Napakarami mong lihim. Bahagyang ngumiti ang dalaga. May mga lihim na kailangang manatiling lihim. Unti-unting tumayo si Amaya. Sa liwanag ng buwan ay lalo pang lumitaw ang kanyang kakaibang kagandahan. Para bang hindi siya kabilang sa mundong ito. Mateo, sabi niya. Oh, salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman. Ngunit may isang bagay akong dapat sabihin sa iyo. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano yon? Tumingin si Amaya sa malayong bahagi ng kagubatan. Simula ngayon, mas mabuting iwasan mo ang lugar na ito kapag gabi. Bakit? Tumingin muli sa kanya ang dalaga. Dahil kung patuloy kang babalik dito, maaaring hindi mo na gustuhing umalis. Hindi maipaliwanag ni Mateo kung bakit kakaiba ang pakiramdam ng kanyang dibdib nang marinig ang mga salitang iyon. Parang may misteryong nakatago sa bawat salita ni Amaya. At kung bumalik ako? Tanong niya. Saglit na natahimik si Amaya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. Kung ganoon, muli tayong magkikita. Unti-unting umatras ang dalaga patungo sa likod ng punong balete. Habang ginagawa niya iyon, tila mas lumalalim ang anino sa paligid niya. Sandali, sabi ni Mateo. Bakit? Sigurado ka bang ayos ka na? Tumango si Amaya. Magiging maayos din ako. At sa isang iglap, tila naglaho ang dalaga sa likod ng makapal na ugat ng balete. Napakurap si Mateo. Mabilis siyang lumapit sa lugar kung saan tumayo si Amaya. Ngunit wala na ito roon. Tanging ang malamig na hangin at ang tahimik na kagubatan ang naiwan. Napakamot ng ulo si Mateo. Imposible. Ngunit alam niyang hindi siya nanaginip. May isang dalagang sugatan na nakilala niya sa ilalim ng balete. At ang pangalang iyon ay hindi niya makakalimutan. Amaya. Habang naglalakad siya pa uwi sa baryo, hindi mawala sa kanyang isip ang mga sinabi ng dalaga. Kung patuloy kang babalik dito, maaaring hindi mo na gustuhing umalis. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay babalik nga siya. Hindi dahil sa puno, hindi dahil sa misteryo, kundi dahil sa dalagang may kakaibang mga mata. Isang dalagang tila may lihim na koneksyon sa matandang punong balete. At sa gabing iyon, nang sumilip si Mateo sa bintana ng kanyang silid bago matulog, napansin niyang tila mas maliwanag ang buwan kaysa karaniwan. At sa di kalayuan, sa direksyon ng kagubatan, tila may mga munting ilaw na sumasayaw sa paligid ng lumang balete. Parang may mga matang nagbabantay. At hindi niya alam na ang simpleng pagkikitang iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na hiwaga. Isang hiwagang magdudugtong sa kanyang kapalaran at sa lihim ng punong balete. Maagang nagising si Mateo kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na ang baryo ng San Isidro. Ang mga tandang ay nagkukukokok at ang mga magsasaka ay nagsisimula ng maghanda para sa trabaho sa bukid. Ngunit sa isip ni Mateo ay wala ang bukid, wala ang ani, at wala ang karaniwang gawain ng araw. Ang nasa isip niya ay ang dalagang nakilala niya sa ilalim ng balete.
Habang naguhugas siya ng mukha sa may poso sa likod ng kanilang bahay, hindi niya maiwasang maalala ang mga mata ni Amaya. Malalim, tahimik, at tila may dalang lihim na hindi maipaliwanag. Mateo! Napalingon siya nang marinig ang tinig ng kanyang ama. Maghanda ka na, maaga tayong pupunta sa bukid ngayon. Opo, tay, sagot niya. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa palayan, nananatiling tahimik si Mateo. Napansin iyon ng kanyang ama. May iniisip ka ba? Tanong nito. Wala sa isip ni Mateo na sabihin ang tungkol sa nangyari kagabi. Alam niyang kapag nalaman ng kanyang ama na napunta siya sa punong balete sa gabi, tiyak na mapapagalitan siya. Wala po, sagot niya. Ngunit hindi siya lubos na nakumbinsi ng kanyang ama. Mateo, sabi nito, alam mo naman ang mga kwento tungkol sa kagubatan sa dulo ng baryo. Bahagyang natigilan si Mateo. Bakit po? May mga bagay doon na hindi dapat ginugulo. Tahimik lamang si Mateo. Hindi niya alam kung bakit biglang napunta roon ang usapan. Para bang may kakaibang pakiramdam ang kanyang ama tungkol sa lugar na iyon. Pagdating nila sa bukid ay nagsimula silang magtrabaho. Mainit ang araw at mabigat ang gawain, ngunit kahit ganoon ay hindi mawala sa isip ni Mateo ang kagabi. Sa tuwing mapapatingin siya sa malayong bahagi ng kagubatan kung saan matatagpuan ang balete, tila may humihila sa kanyang atensyon. Para bang may tawag mula roon. Isang tawag na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang maghapon. Nang magsimulang lumamig ang hangin at magkulay kahelang langit, nagpasya si Mateo na umuwi na. Ngunit sa halip na dumaan sa karaniwang daan pauwi sa baryo, naglakad siya patungo sa direksyon ng kagubatan. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Marahil ay gusto lamang niyang tiyakin kung totoo nga ba ang nakita niya kagabi. O marahil ay umaasa siyang makita muli ang dalagang nagngangalang Amaya. Habang papalapit siya sa lugar, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng kagubatan. Ang mga ibon ay tila umalis na. Ang hangin ay malamig. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay nakatayo ang matandang punong balete. Mas malaki ito kaysa sa kanyang naaalala. Ang mga ugat nito ay tila mas lumapad. At ang mga sanga ay parang mas yumuko. Lumapit siya sa puno. Tahimik ang paligid. Amaya? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Napakamot siya sa ulo. Marahil ay tama ang iniisip niya. Marahil ay nagkataon lamang ang nangyari kagabi. Ngunit habang siya ay tatalikod na sana upang umalis, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tinig. Bumalik ka. Napalingon siya agad. Sa likod ng makapal na ugat ng balete, ay unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Si Amaya. Nakatayo siya sa anino ng puno at ang kanyang puting kasuotan ay bahagyang sumasayaw sa hangin. Napangiti si Mateo. Alam kong babalik ako dito. Bahagyang ngumiti si Amaya. Alam ko rin. Lumapit si Mateo. Napansin niyang tila wala na ang sugat sa braso ng dalaga. Magaling ka nang gumaling, sabi niya. May mga paraan kami upang gumaling ng mabilis, sagot ni Amaya. Napakunot ang noo ni Mateo. Muli mo na namang sinabi ang kami. Tumingin si Amaya sa kanya. Oo. Sinong kami? Saglit na natahimik ang dalaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa itaas, sa mga sanga ng balete. Ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Hindi lubos na naunawaan ni Mateo ang sinabi niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, may kakaibang nangyari. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na kumaluskos. At mula sa mga sanga ng puno ay may mga maliliit na ilaw na lumutang sa hangin. Mga ilaw na tila alitap-tap, ngunit mas maliwanag. Napatingin si Mateo sa paligid. Mga alitap-tap ba iyon? Umiling si Amaya. Hindi. Kung ganoon ano sila? Tumingin sa kanya ang dalaga.
Mga mata. Napakunot ang noo ni Mateo. Mga mata ng sino? Saglit nang umiti si Amaya. Ng mga nilalang na nagbabantay sa lugar na ito. Hindi malaman ni Mateo kung matatakot ba siya o magtataka. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naengganyo. Kung ganoon, totoo nga ang mga kwento? Hindi agad sumagot si Amaya. Sa halip ay naglakad siya palibot sa punong balete. May mga kwento na mas totoo kaysa sa iniisip ng mga tao, sabi niya. Lumapit si Mateo sa kanya. Kung ganoon, bakit ako pinapayagang narito? Huminto si Amaya. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Mateo. At sa unang pagkakataon ay may kakaibang lambing sa kanyang tingin. Dahil ikaw ang pinili ng puno. Natahimik si Mateo. Pinili? Oo. Para saan? Ngunit bago pa makasagot si Amaya, may narinig silang malalim na tunog mula sa kagubatan. Isang tunog na parang ungol ng isang nilalang. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Amaya. Mateo, sabi niya ng mahina ngunit seryoso. Ano iyon? Kailangan mong umalis ngayon. Bakit? May paparating. Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Mateo ang nangyayari, biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa lupa. At mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ay may isang aninong dahan-dahang gumagalaw papalapit sa kanila. Isang aninong mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Isang aninong tila may mga mata na kumikislap sa dilim. At sa sandaling iyon ay napagtanto ni Mateo na ang mga kwento tungkol sa punong balete ay maaaring hindi lamang kwento. Maaaring totoo ang mga ito. At ang pagkikita nila ni Amaya ay maaaring simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Nanlaki ang mga mata ni Mateo habang nakatitig sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ang aninong dahan-dahang gumagalaw papalapit sa kanila ay tila hindi pangkaraniwang nilalang. Ang hangin ay patuloy na umiihip ng malakas at ang mga dahon ng punong balete ay kumakaluskos na parang may ibinubulong na babala. Mateo, muling sabi ni Amaya, mas seryoso ang kanyang boses ngayon, umalis ka na. Ngunit hindi gumalaw si Mateo. Ano iyon? Tanong niya habang hindi inaalis ang tingin sa anino. Bahagyang napapikit si Amaya na tila nag-iisip. Isang nilalang na hindi dapat nakikita ng mga tao. Unti-unting lumilinaw ang anyo ng nilalang habang papalapit ito. Matangkad ito, halos doble sa taas ng isang tao. Ang katawan nito ay tila nababalot ng maitim na anino, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang baga sa dilim. Napakapit si Mateo sa isang ugat ng balete. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot. Hindi ito ordinaryong hayop, bulong niya. Hindi nga, sagot ni Amaya. Huminga ng malalim ang dalaga at tumingin muli sa nilalang. Isa itong tagabantay ng kagubatan. Napakunot ang noo ni Mateo. Tagabantay? May mga lugar sa mundo na hindi para sa mga tao, paliwanag ni Amaya. At may mga nilalang na inatasan upang tiyakin na mananatiling lihim ang mga lugar na iyon. Patuloy na lumalapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito ay tila lumalamig ang hangin sa paligid. Kung ganoon, sabi ni Mateo, bakit tayo nilalapitan? Saglit na natahimik si Amaya. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Dahil nakita ka nito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Masama ba yon? Oo. Sa sandaling iyon ay umungol ang nilalang. Ang tunog ay malalim at mabigat na para bang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Biglang nagsimulang lumiwanag ang mga maliliit na ilaw sa paligid ng balete. Ang mga ilaw na kanina ay tila mga alitap-tap lamang. Ngunit ngayon ay mas marami na sila. At tila umiikot ang mga ito sa paligid ni Amaya. Napansin iyon ni Mateo. Ano ang ginagawa nila? Tanong niya. Pinoprotektahan tayo, sagot ni Amaya.
Ang mga ilaw ay nagsimulang umikot ng mas mabilis na tila bumubuo ng isang bilog sa paligid nila. Huminto ang nilalang ilang hakbang mula sa kanila. Naglalabas ito ng mababang ungol habang nakatitig kay Mateo. Hindi ito umaatake, sabi ni Mateo. Hindi pa, sagot ni Amaya. Tumingin siya kay Mateo. Makinig ka sa akin. Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka agad. Ano naman ang gagawin mo? Bahagyang ngumiti si Amaya. Aalagaan ko ang sitwasyon. Hindi alam ni Mateo kung bakit, ngunit naramdaman niyang may kakaibang lakas ang dalaga. Hindi siya mukhang natatakot. Sa halip ay tila handa siyang harapin ang nilalang. Biglang sumigaw ang nilalang. Ang sigaw nito ay parang kulog na bumagsak sa kagubatan. Napaatras si Mateo. Ngunit hindi gumalaw si Amaya. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay biglang lumiwanag ang mga ilaw sa paligid nila. Ang hangin ay tila nag-iba ng direksyon. Ang mga ugat ng punong balete ay tila gumalaw ng bahagya. Napansin iyon ni Mateo. Amaya. Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nilalang. Hindi siya kaaway. Mahinang sabi ni Amaya sa isang wikang hindi maintindihan ni Mateo. Ang boses niya ay mahina ngunit malinaw at tila may kapangyarihan sa bawat salita. Unti-unting tumigil ang ungol ng nilalang. Ang mga mata nitong kumikislap ay nakatitig pa rin kay Mateo. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong umatras. Isang hakbang. 2. Hanggang sa tuluyan itong lumubog sa dilim ng kagubatan. Unti-unting humina ang hangin. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang mawala. At muling naging tahimik ang kagubatan. Napabuntong hininga si Mateo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Bumaling siya kay Amaya. Paano mo nagawa iyon? Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip ay tumingin siya sa punong balete. Ang punong ito ay buhay, sabi niya. Buhay? Oo. Hindi tulad ng karaniwang puno, isa itong tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong mundo? Tumingin si Amaya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga nilalang na matagal nang nakalimutan ng sangkatauhan. Natahimik si Mateo. Sa sandaling iyon ay unti-unti niyang napagtanto na ang mga kwento ng mga matatanda sa baryo ay maaaring hindi lamang alamat. Maaaring may katotohanan ang lahat ng iyon. Amaya, sabi niya. Oh? Kung ganoon, ano ka? Saglit na natahimik ang dalaga. Ang hangin ay muling bahagyang umihip sa mga dahon ng balete. Pagkatapos ay marahas siyang nagsalita. Isang tagabantay. Napatitig si Mateo sa kanya. Ang punong ito? Tumango si Amaya. At nang lihim na nakatago sa ilalim nito. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago. Ang simpleng binatang magsasaka ay napasok sa isang mundo na hindi niya kailanman naisip na umiiral. Isang mundong puno ng misteryo, mga nilalang ng kagubatan at mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng matandang punong balete. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ang dalagang nagngangalang Amaya. Isang dalagang unti-unting nagiging mahalaga sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na ang paglapit niya sa dalaga ay magdadala rin sa kanya sa mga panganib na hindi niya pa kayang maunawaan. At ang punong balete na iyon ay hindi lamang saksi sa kanilang pagkikita. Ito rin ang magiging saksi sa isang pag-ibig na haharap sa maraming pagsubok. Matagal na nakatayo si Mateo sa ilalim ng punong balete matapos mawala ang nilalang sa kagubatan. Ang kanyang dibdib ay mabigat pa rin sa kaba. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang paghanga sa dalagang nasa harapan niya. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano napaatras ni Amaya ang nilalang na iyon. Tahimik na nakatingin si Amaya sa mga sanga ng balete.
na tila nakikinig sa isang tinig na hindi naririnig ng karaniwang tao. Amaya, mahinang tawag ni Mateo. Bahagya siyang lumingon. Oh, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Ngumiti ng kaunti ang dalaga, ngunit ang ngiting iyon ay tila may kasamang pagod. Marami pang bagay sa mundong ito ang hindi mo pa nakikita. Lumapit si Mateo sa kanya. Kung ganoon, sabihin mo na sa akin ang totoo. Ang alin? Kung sino ka talaga. Tahimik na tumingin si Amaya sa kanya. Ilang sandali siyang hindi nagsalita, na tila may mabigat na desisyong kailangang gawin. Sa wakas ay huminga siya ng malalim. Mateo, sabi niya, ang mga tao at ang mga nilalang ng kagubatan ay matagal nang magkahiwalay. Napakunot ang noo ng binata. Bakit? Dahil noong unang panahon, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang mundo. Napanganga si Mateo. Digmaan? Oo, sagot ni Amaya. Noong mga panahong hindi pa ganito ang mundo. Noong ang mga tao at mga nilalang ng kagubatan ay magkakasama pa. Tumingin siya sa matandang balete. Ang punong ito ay isa sa mga natitirang daan na nagdurugtong sa dalawang mundo. Natahimik si Mateo habang pinoproseso ang kanyang naririnig. Kung ganoon, sabi niya, ikaw ay... Hindi agad sumagot si Amaya. Ngunit ang mga mata niya ay tila naglalaman ng katotohanang hindi madaling sabihin. Ako ay hindi ganap na tao, marahan niyang sinabi. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi rin ako ganap na nilalang ng kagubatan. Ano ka kung ganoon? Huminga ng malalim si Amaya bago sumagot. Ako ay anak ng dalawang mundo. Natahimik si Mateo. Ang mga salitang iyon ay parang isang bagay na mahirap paniwalaan, ngunit matapos ang lahat ng nakita niya ay hindi na niya kayang tanggihan ang posibilidad. Ang aking ina ay mula sa mga tao, patuloy ni Amaya. At ang aking ama ay isa sa mga tagapangalaga ng kagubatan. Napatingin si Mateo sa kanya ng may pagtataka. Kung ganoon, ikaw ang tagabantay ng punong ito? Tumango si Amaya. Oo. Ang tungkulin ko ay bantayan ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik ang kagubatan habang nagsasalita siya. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang gumagalaw sa hangin na tila sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Ngunit bakit mo ako pinayagang lumapit dito? Tanong ni Mateo. Tama ang sinabi mo kanina, dagdag niya. Hindi naman ako dapat nandito. Napatingin si Amaya sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang lambing na hindi niya maitatago. Dahil pinili ka ng puno. Hindi ko pa rin naiintindihan ang ibig mong sabihin. Lumapit si Amaya sa isang ugat ng balete at marahang hinawakan ito. Sa sandaling iyon ay bahagyang kumislap ang balat ng puno. Napansin iyon ni Mateo. Ang punong ito ay may sariling kamalayan, sabi ni Amaya. Alam nito kung sino ang may mabuting puso at kung sino ang may masamang balak. Napaisip si Mateo. Kung ganoon, tinanggap ako ng puno. Tumango ang dalaga. Hindi lahat ng tao ay maaaring lumapit dito. Tahimik silang dalawa sandali. Pagkatapos ay nagsalita muli si Mateo. Amaya. Oh? Hindi ka ba nag-iisa dito? Saglit na napatingin sa malalim na bahagi ng kagubatan ang dalaga. Hindi. May iba pa? Oo. Ngunit hindi sila tulad ko. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng marahan si Amaya. May mga nilalang sa kagubatan na hindi gusto ang presensya ng mga tao. Katulad ng nakita natin kanina. Mas mapanganib pa. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo sa sinabi niya. Kung ganoon, bakit mo ako pinapayagang bumalik dito? Saglit na natahimik si Amaya. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa mga mata ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay wala nang pagtatago sa kanyang tingin. Dahil kapag kasama kita, mahina niyang sabi, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa.
Napatahimik si Mateo. Ang simpleng mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa anino ng punong balete, may isang pakiramdam na dahan-dahang umuusbong sa pagitan nila. Isang pakiramdam na hindi pa nila lubos maipaliwanag. Ngunit alam nilang pareho na ito ay mahalaga. Mateo, sabi ni Amaya. Oh? Kung magpapatuloy kang bumalik dito, hindi na magiging simple ang buhay mo. Napangiti ang binata. Hindi naman naging simple ang buhay ko mula nang makilala kita. Bahagyang natawa si Amaya. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang mahina ngunit malinaw na himig sa tahimik na kagubatan. Ngunit sa malayo, sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, may mga matang nagmamasid sa kanila. Mga matang hindi nakikita ni Mateo. Mga matang hindi rin napapansin na Amaya sa sandaling iyon. At ang mga matang iyon ay hindi natuwa sa paglapit ng isang tao sa tagabantay ng balete. Ang mga pangyayaring darating ay magsisimulang magbago hindi lamang sa buhay ni Mateo, kundi pati sa kapalaran ng dalawang mundo. At sa ilalim ng punong balete, unti-unting umuusbong ang isang pag-ibig na maaaring magdala ng pag-asa o ng kapahamakan. Tahimik ang gabi sa ilalim ng punong balete. Ang malamig na liwanag ng buwan ay sumasala sa mga sanga ng puno na tila naglalagay ng mapusyaw na pilak na kulay sa lupa. Nakatayo si Mateo malapit kay Amaya, ngunit pareho silang tahimik. Hindi dahil wala silang nais sabihin, kundi dahil ang mga salitang dapat sabihin ay tila mahirap ipaliwanag. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mateo na may isang mundong unti-unting nagbubukas sa harap niya, isang mundong hindi nakikita ng karaniwang tao. At ang susi sa mundong iyon ay ang dalagang nasa harapan niya. Mateo, mahinang sabi ni Amaya. Oh? Kailangan mo nang umuwi. Napatingin siya sa kalangitan. Mataas na ang buwan at halos hating gabi na. Ngunit hindi pa siya handang umalis. Hindi pa naman ganoon kalalim ang gabi, sagot niya. Umiling si Amaya. Hindi iyon ang dahilan. Napakunot ang noo ni Mateo. Kung ganoon ano? Saglit na natahimik ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa madilim na bahagi ng kagubatan. May mga nilalang sa kagubatan na mas nagiging aktibo kapag lumalalim ang gabi. Napalingon si Mateo sa direksyong tinitingnan niya. Tahimik ang kagubatan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay kakaiba, parang may nagmamasid. Katulad ng nilalang na nakita natin kanina? Tanong niya. Hindi, sagot ni Amaya. Mas matalino sila. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Mas mapanganib din. Biglang kumaluskos ang mga dahon sa malalim na bahagi ng kagubatan. Pareho silang napalingon. Ang hangin ay biglang naging mas malamig. May isang bagay na gumalaw sa dilim. Amaya, bulong ni Mateo. Tahimik, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Unti-unting nagliwanag ang mga munting ilaw sa paligid ng balete. Ang mga ilaw na tila mga espiritu ng kagubatan. Ngunit ngayon ay tila mas alerto ang mga ito. Parang may nararamdaman silang panganib. At pagkatapos ay may nakita si Mateo. Dalawang mata. Nagniningning sa dilim. Hindi ito katulad ng mga mata ng hayop. Ang mga matang iyon ay may katalinuhan at galit. Unti-unting lumitaw ang anyo ng nilalang mula sa anino ng mga puno. Ito ay mas maliit kaysa sa nilalang na nakita nila kanina, ngunit ang presensya nito ay mas mabigat. Mahaba ang katawan nito at tila natatakpan ng maitim na balahibo. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matutulis. Hindi ko gusto ang amoy ng tao, sabi ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang nilalang ay nagsasalita. Lumapit ito ng kaunti. Amaya, sabi nito sa malamig na tinig, alam mo ang batas. Tahimik na nakatingin si Amaya sa nilalang. Alam ko. Kung ganoon, bakit mo pinapayagang narito ang tao? Huminga ng marahan si Amaya.
Hindi siya kaaway. Umungo lang nilalang. Lahat ng tao ay kaaway. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng mga mata ng nilalang na nakatutok sa kanya. Hindi siya tulad ng iba, sabi ni Amaya. Ngunit umiling ang nilalang. Hindi ka dapat nagtitiwala sa kanila. Sa sandaling iyon ay napansin ni Mateo na ang mga munting ilaw sa paligid ng balete ay nagsimulang umikot sa paligid ni Amaya. Parang handa silang ipagtanggol siya. Lumapit pa ng kaunti ang nilalang. Kung hindi mo siya paaalisin, sabi nito, ako ang magpapaalis sa kanya. Agad na tumayo sa harap ni Mateo si Amaya. Huwag! Ang kanyang boses ay biglang naging mas matapang. Hindi mo siya gagalawin. Natahimik ang nilalang sandali. Pagkatapos ay ngumisi ito. Pinoprotektahan mo siya. Hindi sumagot si Amaya. Delikado iyan, patuloy ng nilalang. Ang mga tagabantay ay hindi dapat magkaroon ng pakialam sa mga tao. Tahimik ang paligid habang nakatingin sila sa isa't isa. Pagkatapos ay muling nagsalita ang nilalang. Kung ipagpapatuloy mo ito, Amaya, darating ang araw na ikaw mismo ang parurusahan ng kagubatan. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo sa sinabi nito. Ngunit hindi gumalaw si Amaya. Sa halip ay tumingin siya ng diretso sa nilalang. Kung ganoon, sabi niya ng marahan, ako ang haharap sa kaparusahan. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay umatras ang nilalang. Hindi ito matatapos dito, malamig nitong sabi. At sa isang iglap ay nawala ito sa dilim ng kagubatan. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Huminga ng malalim si Mateo. Amaya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niyang bahagyang nanginginig ang dalaga. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Amaya, ngunit alam niyang hindi iyon lubos na totoo. Mateo, sabi niya. Oh? Kailangan mo nang umuwi ngayon. Dahil sa nilalang na yon? O babalik ba siya? Hindi ko alam. Napatingin si Mateo sa kagubatan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang maaaring tama ang mga babala ng dalaga. Ngunit kahit ganoon, may isang bagay na hindi niya kayang iwan. Si Amaya. Babalik ako bukas, sabi niya. Tumingin si Amaya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng halo ng pag-aalala at pasasalamat. Mateo, babalik ako, ulit niya. Saglit na natahimik ang dalaga. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Kung ganoon, mag-iingat ka. Dahan-dahang naglakad si Mateo palayo sa balete. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, napalingon siya muli. Nakatayo pa rin si Amaya sa ilalim ng punong balete. Nag-iisa. Tagabantay ng isang lihim na mundo. At habang naglalakad siya pauwi sa baryo, hindi niya alam na ang desisyong bumalik sa punong balete ay magdadala sa kanya sa mga pangyayaring hindi na niya kayang takasan. Dahil ang paglapit niya kay Amaya ay hindi lamang simpleng pagkakaibigan. Ito ay simula ng isang pag-ibig na hahamon sa batas ng dalawang mundo. Sumikat ang araw sa baryo ng San Isidro na parang isang karaniwang umaga lamang. Ang mga magsasaka ay muling naglakad patungo sa bukid. Ang mga kababaihan ay naghahanda ng pagkain at ang mga bata ay naglalaro sa makitid na daan sa pagitan ng mga bahay. Ngunit para kay Mateo, ang araw na iyon ay hindi tulad ng iba. Mula nang makilala niya si Amaya sa ilalim ng punong balete, pakiramdam niya ay parang may bagong bahagi ng mundo na nagbukas sa kanyang harapan. Isang bahagi na hindi alam ng karamihan sa mga tao sa baryo. Habang naglalakad siya papunta sa bukid, kasama ang kanyang ama, hindi niya maiwasang mapatingin sa malayong bahagi ng kagubatan kung saan matatagpuan ang matandang balete. Tahimik itong nakatayo sa malayo na tila isang matandang tagabantay ng mga lihim ng kalikasan. Mateo, tawag ng kanyang ama. Opo, tay. Napapansin kong madalas kang mapatingin sa kagubatan nitong mga nakaraang araw. Bahagyang nagulat si Mateo, ngunit agad niyang itinago ang kanyang reaksyon. Wala naman po iyon,
Sagot niya. Ngunit hindi lubos na nakumbinsi ang kanyang ama. Alam mo naman ang sabi ng mga matatanda, patuloy nito. Huwag kang masyadong lalapit sa punong balete. Bakit po? Huminto sa paglalakad ang kanyang ama at tumingin sa malayong kagubatan. May mga lugar na hindi dapat ginugulo ng tao. Tahimik lamang si Mateo. Hindi niya masabi ang katotohanan. Hindi niya masabi na nakilala niya ang tagabantay ng punong iyon. Pagdating nila sa bukid, ay nagsimula silang magtrabaho. Ang araw ay mainit at ang lupa ay mabigat bungkalin. Ngunit kahit gaano siya kaabala, ay hindi mawala sa isip ni Mateo ang nangyari kagabi. Ang nilalang na nagsalita kay Amaya. Ang babala nito. At ang paraan ng pagprotekta ni Amaya sa kanya. Habang lumilipas ang mga oras, lalo niyang nararamdaman ang isang bagay na mahirap ipaliwanag. Pag-aalala. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para kay Amaya. Nang sumapit ang hapon at nagsimulang lumamig ang hangin, natapos ang kanilang trabaho. Mauna ka nang umuwi, sabi ng kanyang ama. May kakausapin pa ako sa kabilang bukid. Tumango si Mateo. Ngunit sa halip na dumiretso sa baryo, muli siyang naglakad patungo sa kagubatan. Habang papalapit siya sa punong balete, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng hayop. Parang may kakaibang pakiramdam na nakabitin sa hangin. Lumapit siya sa balete. Amaya? Tawag niya. Tahimik ang paligid. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ay may narinig siyang mahinang tinig. Mateo. Napalingon siya. Mula sa likod ng makapal na ugat ng balete ay lumitaw si Amaya. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo ngayon. Mukhang pagod siya. At ang kanyang mga mata ay tila mas seryoso kaysa dati. May nangyari ba? Tanong agad ni Mateo. Saglit na natahimik si Amaya bago sumagot. May naganap na pagpupulong sa kagubatan kagabi. Pagpupulong? Oo. Sino ang nag-usap? Ang mga tagabantay at ang mga nilalang ng kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Tungkol sa akin? Tumango si Amaya. Tungkol sa iyo. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Ano ang sinabi nila? Huminga ng marahan si Amaya. Hindi sila natutuwa na may isang tao na nakapasok sa lugar na ito. Tahimik na nakinig si Mateo. May ilan sa kanila ang naniniwalang dapat kang paalisin, patuloy ni Amaya. At may ilan naman na naniniwalang ikaw ay isang panganib. Napabuntong hininga si Mateo. Kung ganoon, tama nga sila. Napatingin sa kanya si Amaya. Hindi. Bakit? Dahil alam kong hindi ka masama. Saglit na nagkatinginan silang dalawa. Sa katahimikan ng kagubatan, ang mga simpleng salitang iyon ay tila mas mabigat kaysa sa inaakala. Amaya, sabi ni Mateo, kung nagdudulot ako ng problema sa iyo, mas mabuti siguro kung hindi na ako bumalik dito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng dalaga. Hindi. Nagulat si Mateo. Bakit? Tumingin si Amaya sa punong balete. Dahil may dahilan kung bakit ka pinili ng puno. Hindi ko pa rin nauunawaan ang bagay na iyon. May mga bagay na hindi agad nauunawaan. Tahimik silang dalawa sandali. Pagkatapos ay nagsalita muli si Amaya. Ngunit may isang bagay kang dapat malaman. Ano iyon? Kung patuloy kang babalik dito, mas maraming nilalang ang makakaalam tungkol sayo. Napatingin si Mateo sa malalim na bahagi ng kagubatan. Katulad ng nilalang na nakita natin kagabi? Mas marami pa. Nanlamig ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang gumalaw. Mateo, mahinang sabi ni Amaya. Oh? Kung darating ang araw na ang kagubatan mismo ang kumalaban sa iyo, baka hindi na kita kayang ipagtanggol. Natahimik si Mateo. Ngunit sa kabila ng babalang iyon, may isang bagay sa kanyang puso na hindi nagbago.
Kung ganoon, sabi niya ng marahan, haharapin ko iyon. Napatingin si Amaya sa kanya. Bakit? Bahagyang ngumiti si Mateo. Dahil hindi kita kayang iwan dito ng mag-isa. Sa unang pagkakataon ay hindi nakasagot si Amaya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng damdaming matagal na niyang pinipigilan. Sa ilalim ng matandang punong balete, unti-unting nagiging malinaw ang isang bagay na pareho nilang nararamdaman. Isang damdamin na maaaring magdala ng pag-asa. Ngunit maaari ring magdala ng kapahamakan. At sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga nilalang na patuloy na nagmamasid, naghihintay. Dahil ang presensya ng isang tao sa ilalim ng punong balete ay hindi isang simpleng pangyayari. Ito ay isang pagbabago sa balanse ng dalawang mundo. Ang gabi ay muling bumaba sa baryo ng San Isidro. Ang mga ilaw sa mga bahay ay unti-unting namamatay habang ang mga tao ay nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho. Ngunit sa malalim na bahagi ng kagubatan, malapit sa matandang punong balete, ang katahimikan ay hindi tulad ng karaniwang gabi. May kakaibang tensyon sa hangin. Sa ilalim ng puno ay nakatayo si Mateo at si Amaya. Ang liwanag ng buwan ay dumadaan sa mga sanga ng balete at ang mga ugat nito ay tila mga aninong gumagapang sa lupa. Hindi ko gusto ang pakiramdam na ito, mahinang sabi ni Mateo. Tumingin si Amaya sa paligid ng kagubatan. Ako rin. May nararamdaman ka ba? Tumango ang dalaga. May gumagalaw sa kagubatan. Napatingin si Mateo sa malalim na bahagi ng mga puno. Sa unang tingin ay tila wala namang kakaiba, ngunit sa mas matagal na pagtingin ay napansin niyang parang may mga aninong gumagalaw sa dilim. At pagkatapos ay narinig nila ang unang tunog. Isang mababang ungol. Hindi lamang isa. Marami. Unti-unting nagliwanag ang mga maliliit na espiritu ng kagubatan sa paligid ng balete na tila nag-aalerto sa panganib. Amaya, bulong ni Mateo. Kailangan mong manatili sa likod ko, sagot niya. Hindi na nagtanong si Mateo. Sa loob ng ilang segundo ay lumitaw ang mga nilalang mula sa dilim ng kagubatan. 3 sila. Ang kanilang mga katawan ay mahahaba at tila nababalot ng maitim na balahibo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang kanilang mga ngipin ay matutulis na parang sa isang mabangis na hayop. Iyan ba ang mga nilalang na sinabi mo? Tanong ni Mateo. Oo, sagot ni Amaya. Hindi sila masaya na narito ka. Unti-unting lumapit ang mga nilalang. Ang tao ay hindi dapat nasa ilalim ng balete, sabi ng isa sa kanila sa malamig na tinig. Umalis ka, sabi naman ng isa pa. Hindi, sagot ni Amaya. Nanlaki ang mga mata ng mga nilalang. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Ako ang tagabantay ng punong ito, matatag na sabi ni Amaya. Hindi ninyo siya maaaring saktan. Umungol ang mga nilalang. Ang mga tagabantay ay hindi dapat nakikipag-ugnayan sa mga tao. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay nagsimulang kumaluskos ng malakas. Ang mga espiritu ng kagubatan ay umikot sa paligid ni Amaya. Umalis kayo, sabi niya. Ngunit hindi gumalaw ang mga nilalang. Sa halip ay sabay-sabay silang lumundag pasulong. Amaya, sigaw ni Mateo. Sa isang iglap ay itinaas ni Amaya ang kanyang kamay. Ang mga munting ilaw ay biglang nagliwanag ng napakalakas. Ang hangin ay umikot sa paligid nila. Ang mga ugat ng balete ay tila gumalaw sa lupa. Isang malakas na hangin ang tumama sa mga nilalang na para bang may di nakikitang pader na pumigil sa kanila. Napaatras ang mga ito. Ngunit hindi sila umatras ng tuluyan. Sa halip ay muli silang lumapit. Hindi ka maaaring magtago sa likod ng kapangyarihan ng puno magpakailanman, sabi ng isa sa kanila. Kung hindi siya aalis, dagdag ng isa pa, kami ang magpapalis sa kanya.
Sa sandaling iyon ay lumapit si Mateo sa tabi ni Amaya. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Nagulat si Amaya. Mateo, huwag. Ngunit hindi na siya umatras. Kung gusto ninyo akong paalisin, sabi ni Mateo sa mga nilalang, ako mismo ang haharap sa inyo. Nagkatinginan ng mga nilalang. Pagkatapos ay tumawa ang isa sa kanila. Isang malamig at nakakatakot na tawa. Matapang ang tao. Ngunit hangal. Biglang lumundag ang isa sa kanila papunta kay Mateo. Ngunit bago pa ito makarating sa kanya, biglang nagliwanag ang punong balete. Isang malakas na liwanag ang kumalat mula sa puno. Ang mga ugat nito ay tila kumilos sa lupa. Napaatras ang mga nilalang na parabang nasunog ng liwanag. Hindi kayo maaaring lumapit, sabi ni Amaya. Ang kanyang boses ay mas malakas ngayon. Mas matatag. Ang taong ito ay tinanggap ng punong balete. Natahimik ang mga nilalang. Ang kanilang mga mata ay lumipat mula kay Mateo patungo sa puno. Pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahan silang umatras. Ngunit bago sila tuluyang mawala sa dilim ng kagubatan, nagsalita ang isa sa kanila. Kung ganoon, magsisimula na ang pagbabago. Nanlamig ang hangin. At kapag dumating ang araw na iyon, Amaya, hindi ka na mapoprotektahan ng punong ito. Pagkatapos ay nawala sila sa dilim. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang mga espiritu ng kagubatan ay muling naging mahina ang liwanag. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ko inaasahan iyon. Ngunit nang tumingin siya kay Amaya, napansin niyang tila mas mabigat ang kanyang iniisip. Amaya? Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip ay tumingin siya sa punong balete. Mateo, mahinang sabi niya. Oh? May nagsimula ng isang bagay ngayong gabi. Ano iyon? Tumingin si Amaya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala. Isang bagay na maaaring magbago sa kapalaran ng dalawang mundo. Sa ilalim ng matandang punong balete, unti-unting nagiging malinaw na ang simpleng pagkikita nila ni Mateo ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay isang pangyayaring magbubukas ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at ng isang kapalarang hindi madaling takasan. Matapos ang pagsalakay ng mga nilalang ng kagubatan, muling naging tahimik ang paligid ng punong balete. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi na tulad ng dati. May bigat na nakabitin sa hangin. Parang may isang bagay na nagising sa kagubatan. Nakatayo si Mateo malapit sa isang malaking ugat ng balete habang nakatingin kay Amaya. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang mga nangyari ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang mga nilalang, ang kanilang galit, at ang liwanag na nagmula sa punong balete. Amaya, sabi niya ng marahan. Oh? Ano ang ibig sabihin ng sinabi nila? Napabuntong hininga ang dalaga. Alin doon? Na nagsimula na ang pagbabago. Tahimik na tumingin si Amaya sa punong balete. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa mga sanga ng puno na parang may binabasa siyang lihim na nakasulat sa balat nito. Ang punong ito, sabi niya matapos ang ilang sandali, ay mas matanda pa kaysa sa baryo. Lumapit si Mateo sa kanya. Gaano katanda? Mas matanda pa kaysa sa mga kwento ng mga tao. Napakunot ang noo ni Mateo. Paano naging posible iyon? Humawak si Amaya sa isang ugat ng balete. Ang punong ito ay hindi ordinaryong puno. Alam ko na yon, sagot ni Mateo. Pero hindi ko pa rin lubos naiintindihan kung bakit napakahalaga nito. Huminga ng malalim si Amaya bago sumagot. Noong unang panahon, sabi niya, ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga nilalang ng kagubatan ay iisa. Tahimik na nakinig si Mateo. Ngunit nang lumipas ang mga taon, nagkaroon ng hidwaan. Ang digmaan na sinabi mo dati, sabi ni Mateo. Tumango si Amaya.
Upang maiwasan ang tuluyang pagkawasak ng dalawang mundo, nagpasya ang mga sinaunang tagabantay na paghiwalayin ang mga ito. At ang punong balete ang naging daan? Tanong ni Mateo. Oo, tumingin si Amaya sa matandang puno. Ito ang isa sa mga huling natitirang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Natahimik si Mateo habang iniisip ang kahulugan ng mga sinabi niya. Kung ganoon, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, kung masisira ang punong ito, magbubukas muli ang dalawang mundo, sagot ni Amaya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Magiging masama ba iyon? Hindi agad sumagot si Amaya. Sa halip ay tumingin siya sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi lahat ng nilalang sa kabilang mundo ay mapayapa. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Kung ganoon, bakit nila gustong paalisin ako? Tinitingnan ka nila bilang isang simula. Simula ng ano? Ngunit bago pa makasagot si Amaya, biglang umihip ang malamig na hangin sa kagubatan. Ang mga dahon ng balete ay biglang kumaluskos ng malakas. Ang mga espiritu ng kagubatan na nakapaligid sa puno ay biglang nagliwanag. Napatingin si Amaya sa malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi maaari. Ano iyon? Tanong ni Mateo. Ang mga anino sa pagitan ng mga puno ay tila gumalaw. At mula sa dilim ay may isang presensyang unti-unting lumitaw. Hindi ito tulad ng mga nilalang na nakita nila kanina. Mas matangkad ito. Mas mabigat ang presensya. Ang katawan nito ay tila binabalot ng makapal na anino at ang mga mata nito ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Amaya, sabi ng nilalang sa malalim at malamig na tinig. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng boses nito sa hangin. Bakit siya narito? Tahimik na tumayo si Amaya sa harap ni Mateo. Hindi siya kaaway. Umiling ang nilalang. Hindi iyan ang tanong ko. Unti-unti itong lumapit. Sa bawat hakbang nito ay tila mas lumalamig ang hangin sa paligid. Ang mga batas ng kagubatan ay malinaw, patuloy nito. Ang mga tao ay hindi dapat lumapit sa punong ito. Matapang na tumingin si Amaya sa nilalang. Ako ang tagabantay. Hindi mo maaaring baguhin ang batas. Tahimik ang kagubatan habang nagtitigan sila. Pagkatapos ay lumipat ang tingin ng nilalang kay Mateo. Ang presensya mo ay isang panganib. Hindi gumalaw si Mateo kahit ramdam niya ang bigat ng mga mata nito. Hindi ako narito upang sirain ang anuman, sagot niya. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting walang init. Hindi mo pa nauunawaan kung ano ang ginagawa mo. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Kapag ang isang tao ay tinanggap ng punong balete, patuloy ng nilalang, may kahulugan iyon. Napatingin si Mateo kay Amaya. Anong ibig niyang sabihin? Ngunit hindi agad sumagot ang dalaga. Ang bawat daang taon, sabi ng nilalang, ang punong ito ay pumipili ng isang tao. Natahimik si Mateo. At kapag nangyari iyon, dagdag nito, nagbabago ang kapalaran ng dalawang mundo. Ang hangin ay naging mas malamig. Kung ganoon, mahinang sabi ni Mateo, ako ba ang tinutukoy ninyo? Hindi agad sumagot ang nilalang. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw ang sagot. Oo. Tahimik ang kagubatan. Ang mga espiritu ng balete ay umiikot sa paligid ng puno na parang mga bituin sa gabi. At kapag dumating ang araw ng pagbubukas, sabi ng nilalang, ikaw ang magiging susi. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Susi sa ano? Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, biglang umihip ang isang malakas na hangin sa kagubatan. Ang mga sanga ng balete ay kumaluskos na parang may malakas na babala. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mateo na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman babalik sa dati. Dahil ang simpleng paglapit niya sa punong balete ay maaaring magbukas ng isang kapalarang, matagal nang naghihintay. Isang kapalaran na maaaring magdulot ng pag-asa sa dalawang mundo o ng kanilang tuluyang pagkawasak.
Ang kagubatan ay muling naging tahimik matapos magsalita ang makapangyarihang nilalang. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, tila mas mabigat ang hangin sa paligid ng punong balete. Nakatayo si Mateo sa ilalim ng matandang puno habang ang mga salitang narinig niya ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Kapag ang isang tao ay tinanggap ng punong balete, siya ang magiging susi. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam niya na may malaking bagay na nakataya. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakatayo si Amaya. At sa harap nila ay ang nilalang na tila isa sa mga pinuno ng kagubatan. Ang panahon ng paghihiwalay ng dalawang mundo ay matagal nang tumatagal, muling sabi ng nilalang. Ang boses nito ay parang malalim na ugong na umaalingaw-ngaw sa mga puno. Ngunit ngayon, may isang pagbabago na nagsisimula. Napatingin si Mateo kay Amaya. Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, ay biglang kumaluskos ang mga dahon ng balete. Isang kakaibang liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa balat ng puno. Ang mga espiritu ng kagubatan ay biglang nagliwanag at nagsimulang umikot sa paligid nila. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Amaya, humawak ang dalaga sa kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay malamig, ngunit matatag. Huwag kang matakot, sabi niya. Ang puno ay tumutugon sa iyong presensya. Sa akin? Tumango si Amaya. Ang punong balete ay may kakayahang maramdaman ang kapalaran ng mga nilalang sa dalawang mundo. Unti-unting lumakas ang liwanag mula sa puno. Ang mga ugat nito ay tila gumagalaw sa lupa. Ang hangin ay nagsimulang umikot sa paligid nila. Hindi ito dapat mangyari ngayon, sabi ng nilalang. Ano ang nangyayari? Tanong ni Mateo. Huminga ng malalim si Amaya. Ang punong balete ay sinusubukan kang kilalanin. Kilalanin? Oo. Kung ikaw nga ang napiling tao. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid nila. Ang liwanag mula sa balete ay tumama sa dibdib ni Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Parang may enerhiyang dumadaloy sa kanya. Mateo! Tawag ni Amaya. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang liwanag ay patuloy na kumakalat mula sa puno. At sa sandaling iyon ay nakakita si Mateo ng mga imahe sa kanyang isipan. Mga imahe ng isang sinaunang kagubatan. Mga nilalang na hindi pa niya nakikita. Mga digmaan sa pagitan ng dalawang mundo. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ang punong balete. Parang isang bantay ng balanse ng kalikasan. Biglang humina ang liwanag. Napahawak si Mateo sa lupa habang sinusubukang bawiin ang kanyang paghinga. Mateo, sabi ni Amaya habang lumalapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Tumango siya habang pilit inuunawa ang kanyang nakita. May nakita ako. Napatingin sa kanya ang dalaga. Ano ang nakita mo? Ang dalawang mundo. Tahimik na nagkatinginan si Amaya at ang nilalang. Pagkatapos ay muling nagsalita ang nilalang. Kung ganoon, totoo nga. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Tinanggap ka ng punong balete. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Bakit ako? Huminga ng marahan ang nilalang. Dahil may mga kapalaran na hindi pinipili ng tao, kundi ng mundo mismo. Tahimik ang kagubatan habang unti-unting humihina ang liwanag ng balete. Simula ngayon, sabi ng nilalang, ikaw ay bahagi na ng kapalaran ng dalawang mundo. Napatingin si Mateo kay Amaya. At sa unang pagkakataon ay malinaw niyang nakita ang emosyon sa mga mata ng dalaga. Pag-aalala. Ngunit higit sa lahat, pagmamahal. Amaya, mahinang sabi niya. Oh, hindi ko alam kung ano ang mangyayari mula ngayon. Ngunit ngumiti siya ng bahagya. Ngunit alam ko ang isang bagay. Ano iyon? Hindi kita iiwan.
Sa sandaling iyon ay napayuko si Amaya. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Mateo, kung alam mo lamang kung gaano kahirap ang landas na ito. Kung ganoon, sagot niya, lalakarin ko ito kasama ka. Tahimik ang kagubatan habang nagkatinginan sila. Sa ilalim ng matandang punong balete, sa gitna ng dalawang mundong matagal nang magkahiwalay, nagsisimula ang isang pag-ibig na hindi lamang susubok sa kanilang mga puso, kundi pati sa kapalaran ng buong mundo. At sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga nilalang na nagsimulang magising. Dahil ang pagpili ng punong balete ay nangangahulugan ng isang bagay. Ang panahon ng pagbabago ay nagsimula na. At ang pag-ibig na isinilang sa ilalim ng punong balete ay maaring maging ilaw na magdadala ng pag-asa o ng kapahamakan. Wakas,